So, what's up sa inyo mga atit kuya? Ako nga pala si Kuya Len at nagbabalik na naman tayo dito sa Grow a Garden. No, mga atit kuya, pasensya na kung medyo may hina boses ko ngayon. May sakit po ako. Pinilit ko lang mag-record ngayon kasi hindi ako nakapag-upload kahapon kasi nga nakatulog naman ako. Ngayon naman nilalagnat ako. Just me, pagkagising ko sama ng pakiramdam ko. Pero nakainom na ako gamot. Anyway, ngayong araw dapat kahapon ko ito gagawin. Gagawa tayo ng tier list para sa bagong mga dinosaur na pet, no? Kahapon kasi, kahit hindi ako nakapag-upload, sinarte naman ako sa mga hatch ko. Naka-hatch ako ng Brontosaurus, no? So, naka-hatch ako ng Brontosaurus. Tapos, naka-hatch din ako ng T-Rex. Kung hindi nyo alam. Naka-hatch ako ng T-Rex. So, dalawang T-Rex po yung na-hatch ko. Yung isa dito, tapos yung isa sa alt ko. Hindi ko lang makuha kasi wala pang trade. So, ngayon, i-rate natin yung bawat dinosaur pet para magkaroon kayo ng idea kung maganda ba talaga sila or hindi sila maganda. Kasi, para sa akin talagang gaganda ng mga pets ngayon, no? Sobrang dadali nila kunin. So, yun. Bago natin simulan itong video to, syempre, huwag muna natin kalimutan ang mga pa-wash out. So mga atit kuya, nandito tayo sa aking alt account, no. Sa alt ko kasi, kompleto siya nung mga dinosaur na bukod sa T-Rex. So unang titingnan natin mga atit kuya is yung Raptor, okay? Yung Raptor is meron pong 35% chance na ma-hatch from Dino Egg. So sobrang common nyo lang ngayon, madalas nyo yung makukuha. So may dalawa siyang set of abilities. Yung una niyang ability is yung nagbibigay siya ng chance to Amber, okay? Yung Amber is bagong mutation, kung hindi nyo po alam. And sabi dito, the rarer the plants, the lesser chance to mutate. Yung Amber, yung ability niya ng Amber, nagana lang kapag nagko-collect kayo. Katulad nito. So nakita nyo, may lumabas na Amber. So mutated harvest, your strawberry got Amber. So ganun lang siya nagana. Nagana siya sa kahit anong plants, pero pag mas rare, mas mahirap ma-Amber, okay? Then yung pangalawang ability niya is yung grant increase player speed, okay? So kung titignan nyo, ang bilis ko maglakad. Para siyang ano ba yun? Gray mouse ba yun o brown mouse? Alam ko gray mouse eh. Yung nagbibigay din ng movement speed. So parang ganun siya, pero ito, 2 set of abilities and mutation yung isa niya. So maganda siya actually kung kailangan nyo. Hindi nyo kailangan ng madaming raptor. Kung mutation lang habol nyo, kahit isa lang magtabi kayo. Maganda siya for ano bang rarity nito? Legendary. So legendary pala yung rarity niya. So kahit isa lang magtabi kayo para lang meron kayong pang Amber mutation. Kasi ang problema nga lang tuwing na lang siya, tuwing nagko-collect lang. Pero mas maganda pa rin ata kung gusto niyo mag-Amber mutation. Mas maganda pa rin ata mag-craft na lang kayo ng spray Amber kasi para kahit hindi nyo kailangan pulutin kung irarakon method nyo. Hindi nyo na kailangan pulutin. Pero maganda pa rin yung Raptor. I recommend na magtabi kayo kahit isa lang. So kung irarak natin siya sa tier list mga atit kuya, siguro ilalagay ko siya sa C. C para sa akin C. Okay siya. Okay naman siya pero yung ability niyang kailangan hina-harvest yung naghihinder sa kanya. Pero maganda yung movement speed, di ba? Kung gusto mo lang mabilis. Yun, so wala namang specific uses yung ability niya. Alis magko-collect ka lang na madami. And wala namang quest na kailangan ng Amber mutation. So mga atit kuya, nandito ulit tayo sa main ko. Wala palang Triceratops yung alt ko, no? So buti nga meron ako dito. So yung Triceratops mga atit kuya is merong 32.5% chance na ma-hatch sa Dino Egg, no? So tignan natin ang ability ng Triceratops, no? Sabi dito, ang ability po na Triceratops, every 3.33 minutes, ram into 3 random plants and advance their growth by 33 and 33 minutes, has a 50% chance to do it again each time. So ano ba yung ibig sabihin nito mga atit kuya? Para siyang to be simple, para siyang frog tsaka eco frog, pero imbis na 24 hours yung growth na binibigay niya, is binibigyan niya ng every 30 minutes within 3 times, no?
So that is around 1 hour and 30 minutes kung anuhin natin, i-round up natin. 1 hour and 30 minutes yung binibigay niya. And most of the plants dito sa Grow a Garden mga titkuya is 1 hour lang yung kailangan para tumubo, 'di ba? Ang matatagal tumubo lang talaga yung katulad nitong elephant ears. To, matagal talaga to tumubo eh. Yan pa lang naman ang encounter ko na sobrang tagal tumubo so far. Kaya ang ganda ni Triceratops kasi tatlong plant yung na-advance growth niya, no. So maganda siyang kasi meron pa siyang 15% chance na ulitin niya 'yon. So pag inulit niya 'yon, tatlong ulit 'yon, parang 1 hour and 30 minutes ulit 'yon, 'di ba? So ang ganda niya kasi madali lang siya makuha sa dino egg. Tapos pwede niyo siyang gawing alternative kapag wala kayong frog or eco frog. So maganda siyang pamalit, no. Another thing na maganda sa kanya is mabilis lang yung passive yung cooldown ng ability niya, which is 3 minutes lang, kasi yung sa eco frog 5 minutes, tapos yung sa ordinary frog is 8 minutes ata. 8 minutes, correct nyo na ako sa baba. Ito 3 minutes lang, kaso 1 hour and 30 minutes nga lang yung nag-growth niya. Pero okay na yun kasi nga hindi po lahat ng plant sa Grow a Garden is sobrang tagal tumubo. Kaya okay na to, no. Kung may Triceratops o kung wala kayong frog or eco frog, ito yung gamitin nyo, ipalit nyo. Kung nag-mooncut method kayo, kunyari mooncut, yan, mooncut tapos Triceratops, pwede nyong ipalit kapag wala kayong eco frog or frog. Wala kasi akong eco frog tsaka frog dito sa main ko, so magandang pamalit yung talaga sa akin, yung Triceratops. Kaya para sa akin, kung irarank ko yung Triceratops, ilalagay ko siya sa rank A, no. Kasi ang ganda ng Triceratops kapag gagamitin mo sa kunyari, yun nga, gagamitin mo sa pagpapabilis ng pagka-growth. Lalo na kung naka-mooncut method ka. Maganda siyang alternative for frog tsaka eco frog. So, next dinosaur naman na titignan natin mga titkuya is walang iba kundi ang Stegosaurus. Okay, yung Stegosaurus, meron siyang 28%. I think, tama ba? 28% chance na match sa dino egg. Tapos, sabi dito, ang ability ng Stegosaurus, okay, meron siyang 8.30% chance harvested fruit duplicates, rarer crops have lower chance to duplicate, and 5.20% chance extra chance for prehistoric type fruit to duplicate, no. So, balik, tumototal siya ng ilan to? 8, 13, no? 13%. Sa level 1, 13% chance na para sa mga lahat ng prehistoric type fruit. So para siyang alam niyo, anong tawag doon? Para siyang giant ant, pero mas applicable siya sa sa tawag dito, sa prehistoric type na plant or fruit, okay? So ang ganda niya kung mag-grind kayo ng tawag dito. Ito yung bago, yung Bone Blossom, no? Patapos na ba yung mga quest nyo dito sa Bone Blossom? So maganda siya kung mag-ano kayo ng Bone Blossom. Maganda mag-equip kayo ng full tawag ito full Stegosaurus kapag nagka-Bone Blossom na kayo, tapos i-collect nyo para maduduplicate yung nyo. Tapos may pa nga dito, taas, diba? Taas ng chance kapag kapag prehistoric. So alam nyo naman yung Bone Blossom yung pinakamaganda ngayon. So talagang maganda tong Stegosaurus para dun sa Bone Blossom. Actually, any type ng bagong galing sa seed pack. Ano yun? Yung Asian. Yung galing, lahat dito. Yung galing dito. Pwede nyong gamitin para lang ma-duplicate. So, yun. Maganda yung Stegosaurus. The more you have. Siguro nag-i-stack to. Hindi ko lang sure. Kasi isa lang Stego ko. Pero, baka nag-i-stack to, no? Katulad ng Giant Ant. So kung irarank ko yung Stegosaurus pagdating sa ability niya and sa purpose niya, ilalagay ko rin siya sa rank A, okay? Mas maganda pa rin yung Tricera para sa akin kasi nag-i-speed growth siya. And maganda yan kapag wala kang mooncut. Mas versatile yung Triceratops compared sa Stego kasi Stego is focused lang sa prehistoric while si Tricera is nagana sa lahat ng plants. So mga titkuya, ang next na dinosaur na titignan natin is walang iba kundi ang Pterodactyl, no? Ang Pterodactyl is meron pong 3% chance para ma-hatch sa dino egg. Medyo lumaki yung talbog ng agwat ng percentage pagdating sa pag-hatch nito. Medyo mahirap na nga tong Pterodactyl. Isa nga lang meron ako nito kasi madalas na hatch ko talaga yung Raptor compare sa mga So yun, Pterodactyl. So tingnan natin kung ano bang ability ng Pterodactyl. So sabi dito every 10
10.58 minutes, flap its wing and sent out ripples of wind, causing 3 random pro to get wind struck with the 18.50% chance for twisted to be applied as well. Tapos grant additional 14.32 increase to player jump height. So parang similar siya sa sa Raptor, no? Pero tatlo pala. Tatlo yung pinaka-ability niya. Una, kaya niya magbigay every 11 minutes kasi almost 11 minutes din yan. Kaya niya magbigay almost 11 minutes ng Windstruck. And it's guaranteed sa tatlong fruit, no? Tapos yung Windstruck na yun, pwedeng mag-evolve into Twisted with 18.55%. So yung alam niyo naman yung Twisted is medyo mataas yung multiplier. And magaganda talaga lahat ng pet na nagbibigay ng mutation kasi alam niyo naman na pag nagbabago yung team ng update, nawawala yung ibang mutation or weather. So yung mga pets is mahalaga na mayroong mutation na nagbibigay kasi sila yung papalit para sa mga weather na hindi na available. Kaya maganda yung mga gentong pet and always must have, no? Tapos yung bonus na lang dito siguro yung increased jump height. Hindi naman siya ganun ka game changing pero maganda siya, okay? Nagbibigay siya ng jump height. Wala lang. Pero ang pinakahabol nyo talaga sa kanya is yung Twisted tsaka yung Windstruck kasi guaranteed yung Twisted tapos yung Twisted yung guaranteed yung Windstruck tapos yung Twisted is may mataas yung chance na maging Twisted. So maganda siya actually. Mas maganda siya compare sa Raptor kung titignan natin kasi yung Raptor kailangan kina-harvest. Ito, nagbibigay siya ng guaranteed mutation. So kung i-rank ko yung Pterodactyl mga tit ko, actually lalagay ko siya sa S tier kasi may guaranteed siyang mutation, no? Tapos yung Twisted is maganda. Ilan ba yung ng Twisted? Ilan ba yung nito? Parang multiplier. Yeah, I think deserve niya talaga yung S+ kasi maganda yung ability niya and magagamit nyo siya kapag kailangan nyo ng mutation ng Windstruck or Twisted. So next pet na titignan natin mga tit kuya, ito talaga feeling ko pinakamaganda sa lahat ng pets ngayong nilabas ngayong Dino Pets team. Ito talaga pinakamaganda para sa akin, which is yung Brontosaurus. So kung alam nyo, yung Brontosaurus meron po siyang 1% chance na makuha sa egg. Medyo rare siya, no? Para na siyang dragonfly mimic, ganong karera yung Brontosaurus. So baka i-trade nyo yung Brontosaurus nyo, maganda po yung Brontosaurus. So papakita ko sa inyo yung ability niya. Pets hatch from eggs have a 5.38% increase in base size and weight. This size bonus is capped at 30% per egg and does not apply to Brontosauruses. Okay? So para sa mabilis ang Brontosaur is nagbibigay siya ng weight, additional weight, tsaka additional size increase. So, bakit ba mahalaga yung mga yon? Kasi kung hindi nyo alam mga tit kuya, ang mga pets na merong mas mabibigat at mas malalaking sizes is mas mataas ang percentage or multiplier ng mga ability nila. Kasi kaya nga nagkaroon ng honeysuckle method na gamit yung mga huge tukan kasi yung mga huge tukan is malalaki po yung mga multiplier compare sa regular tukan. Yes, effective pa rin naman yung maliit pero alam niyo yung difference ng huge sa hindi huge. Talagang may talbog na malaki lalo na't kung magpapatong-patong. Kaya marami pong naghahanap ng mga huge pet, okay? So kung meron kayong Brontosaurus, mas mapapadali yung pagkuha nyo ng huge pet. Kahit hindi siya original na huge pet, lalaki siya ng above average, okay? So para kayong naka-huge pet, semi-huge pet, or semi-giant pet, or ano man tawag doon? Semi-mega pet? Ewan ko kung ano tawag nyo, pero huge pet kasi tawag ko. So magkakaroon kayo ng semi, parang huge pero hindi talaga siya huge. Unless magkaroon kayo madaming Brontosaurus. Okay? Basta nag-i-stack to, lahat ng Brontosaurus nag-i-stack, pero may cap size siya na 30%. Okay, 30% yung pinaka-cap niya. So ibig sabihin lahat ng egg is merong 30% chance, 30% lang yung pinaka-ego growth tsaka bigat nila, no? And hindi siya nag-apply sa Brontosauruses. So kailangan pag mag-hatch kayo ng Brontosaur or mag-hatch kayo ng egg, maganda mag-ostrich muna kayo. Ostrich. Kasi similar lang siya ng ostrich kasi ostrich is nagbibigay ng level. Ito naman kasi weight tsaka So maganda siguro meron kayong 3 bronto tapos 3 ostrich para mataas yung level tapos mataas din yung weight tsaka Basta i-maximize nyo to.
Etong 30%, ilan ba yan? Pitong Brontosaur. Tama ba? Pito. Ay, ano lang, anim na Brontosaur. Tapos yung sobrang mga pet ninyo is pwede nyo nang gawing ostrich para ma-maximize nyo yung binibigay ng Bronto. Tapos yung ostrich is papalibelin pa niya lalo, tapos papabigatin. So maganda siya, di ba? Ang ganda niya i-combo sa sa ostrich. Ang ganda nitong pet na to, lalo na kung kailangan nyo ng huge pet. Talagang makakatulong to para mas tumaas yung multiplier ng mga pet nyo. Medyo rare nga lang siya, yun yung pinaka downside, kasi kahit ako nahirapan ako i-hatch to, talaga magiging problema nyo, mahirap siyang i-hatch. So kung i-rate ko yung Brontosaur mga tit kuya, is ilalagay ko siya sa unahan ng Pterodactyl, kasi passive lang yung ability niya, hindi kailangan ng cooldown, and madalas naman tayo nag-hatch So magagamit nyo lagi itong Brontosaur if meron kayo, di ba? And ang ganda ng mga huge pet. Yun nga talaga kaganda ng huge pet, lalo nga kapag kailangan nyo ng extra multiplier dun sa pet nyo. So maganda yung Bronto. Tabi nyo kung meron kayo, huwag nyo munang i-trade kasi maganda nga. So yung last pet na titingnan natin is walang ibang ate kuya kundi ang King of the Dinosaurs. Walang iba kundi ang T-Rex. Okay? So yung T-Rex mga ate kuya is meron pong 0.5% chance na makuha. Sinerte ako, nakadalawa pa ako. Actually, makakakuha kayo at least isa nito for sure. Kasi ang dali lang makuha ng dino egg Gawin nyo lang mga tit kuya. Kumuha kayo ng alt, tapos yung alt bigyan nyo ng pera. Mag-hatch kayo ng mga common egg, tapos yung common egg i-sacrifice nyo. Ulit-ulitin nyo lang kasi randomize naman yung binibigay. Hindi naman kailangan maganda yung pet na binibigay, sinasacrifice para maganda rin yung reward. Actually kahit common pet lang ibigay nyo, minsan makakuha kayo isa, dalawa, tatlo. So random naman yun So ganun lang gawin nyo if gusto nyo makuha talaga ng T-Rex tsaka Brontosaur. Gumawa kayo na maraming alt, bigyan nyo pera, pag sacrifice nyo ng dito, yung madaming dito yung sa may sacrifice para makuha kayo ng maraming dino egg, tapos i-hatch nyo, di ba? Madali lang siya, di ba? Kaya hindi kayo mahihirapan. Anyway, let's check ng ability ng T-Rex. So, ability ng T-Rex mga tit kuya is every 20 minutes, debars a random mutation from your garden, then roar, spreading that mutation to 3.31 other random fruits in your garden. So, kapag nakita nyo yung T-Rex, mukha siyang maganda. Pero, mas maganda pa yung Brontosaurus sa kanya, actually. Hindi ko trip yung T-Rex pagdating sa ability niya. Unless, meron kayong Fennec Fox, okay? So, kita nyo naman, ang tagal ng cooldown ng ability niya. 20 minutes. So, kung gusto nyo ng mas maganda pa nga parisan to ng Mimic kasi yung Mimic 14 minutes lang yung cooldown. So, makakopy niya lagi ito ng mas maaga yung ability. So, mas maganda, isa lang yung T-Rex nyo. Tapos, Mimic, para mas mabilis. Tapos, maganda naman siya, actually. Kasi kinakain niya yung, I think, hindi, random. So, kung kinakain niya yung mutation, kunyari, kakainin niya yung Celestial. Yung Celestial nito, mawawala. Tapos, ipapasa niya sa tatlong fruit, okay? So, maganda siya, in a sense, unless puro magaganda yung naka-plant sa inyo. Kung ganito yung mga plant ninyo, okay? Yung mga pangit, kasi nga nagque-quest kayo, pangit yung T-Rex, okay? Hindi nyo makukuha yung benefit. Mamaya kainin niya yung maganda mong ability, tapos ibigay niya dito sa mga strawberry. Anong gagawin ng strawberry mo, di ba? So, pangit yung T-Rex pag ganun. Kaya maganda lang gamitin yung T-Rex kapag sobrang gaganda ng mga fruit nyo, tapos gusto nyo yung specific na mutation na ipahid or ibigay sa ibang fruit ninyo. Katulad nitong Benbuko, marami siyang mutation na nakatabi kasi nga bala ko siyang ipakain once na matanggal ko ng lahat tong mga pangit kong plant para ikalat niya. So another thing kaya ako nasabi na maganda kapares ng T-Rex is yung Fennec Fox. Kasi yung Fennec Fox mga tit ko nagnanakaw ng mutation. And since yung T-Rex kumakain para i-spread, so yung Fennec Fox yung kukuha ng wala kang mutation and ikakalat din dito sa mga fruit mo. I mean ibibigay. Tapos yung T-Rex yung bahalang magkalat, di ba? So maganda silang combination kung meron kayo. T-Rex, Fennec, tapos yung tawag dito, Mimic, silang tatlo yung maganda. Actually wala akong Fennec, yun lang yung problema ko, pero ang ganda nila kapag meron kayo, para kayo naka-unli mutation, tapos yung kinukuha nyo pa ng mutation, yung may mga admin mutation, talagang yun, hindi kayo maubusan, ikakalat ng T-Rex yun. Tapos yung Fennec, kukuha lang ng kukuha kung anong wala kang mutation. Yun nga, kung i-rank ko yung T-Rex, ilalagay ko siya behind the Brontosaur kasi medyo situational yung T-Rex, May mga kailangan ka para mas maging effective pa siya. Yun nga,
Hindi rin siya pwede kapag nagka-quest ka nga and madami kang mga pangit na plants, so hindi siya pwede. Pero maganda siya, okay? Maganda siya. Pero mas maganda yung Brontosaur in overall. Kasi lagi ka nag-hatch, no? So baka makakuha ka ng mas mabigat na T-Rex, o di ba? Mas okay yung Brontosaur kasi nagagamit mo sa lahat. Yung T-Rex nagagamit mo naman pero very situational. So yun lang naman yung tier list para sa akin mga tit kuya. Ano lang naman yun? Parang sariling opinion ko lang. Pwede nyo i-comment kung ano para sa inyo yung mga rankings nila, no, para makita ko rin. And yun lang is ano lang based sa pagkakaintindi ko ng mga ability nila. In case na baka meron pa silang maging partner na pet, pwede nyo rin i-comment, no? Kasi yun pa lang yung natatry ko, wala pa naman ako iba talagang tinatry. Para sa akin talaga Brontosaurus pa rin number 1. Tapos pag sinamahan nyo ng Ostrich, talagang papaldo kayo tuwing mag-hatch ng egg. O kaya may alt kayong ano, alam nyo yung egg opener lang, kasi may mga alt akong gano'n, taga-open lang ng egg. So papaldo sila kapag once na dumating yung trading, kasi ipapasa ko lahat ng Brontosaurus doon, tsaka Ostrich para mag-hatch lang sila. So bago natin tapusin itong mga video itong mga tit kuya, syempre hindi ko pwede kalimutan tong nanalo sa giveaway natin kasi hindi ako nakagawa ng video last time. So ito mga tit kuya, yung YouTube comment picker natin, meron tayong 12 comments na nag-comment ng hashtag Rachel. Okay, titignan natin kung sino ba yung nanalo dito ng ano ba yung binigay ni Rachel? Candy Blossom, tama. Candy Blossom. Okay, titingnan natin kung sino nanalo. So, ang nanalo is si Zen Sky Roblox. So, kaso wala siyang user. Zen, comment po na lang kung ano user mo, no, para ma-add kita. Kung nakikita mo man to. Kasi wala kang iniwang user. So, add mo na lang ako para ma-add kita, okay? I mean, mag-comment ka. Okay, mag-comment ka sa video to. Comment mo yung user mo para ma-add kita. So, yun lang. Congrats ulit sa isa. So, mga tit kuya, hanggang dito na lang po ako, no. I hope na naiparating ko naman sa inyo yung opinion ko about sa mga dinosaur pets. I think itong pets na to or set of pets na to is yung one of the best na nilabas ng Grow a Garden, bukod sa ano ba yung isa pang maganda na nilabas nila? Paradise? Tama? Paradise or Anti-Bee Egg? Either dito sa dalawa, pero mas the best talaga tong Dino Egg kasi nga mas multi-purposes yung mga pets dito, except sa Stego, yun lang yung hindi multi-purposes. Pero yun nga, ang gaganda ng pet na Dino Pet. So next video mga tit kuya, baka gawin ko na yung bone blossom na ano, kasi makukuha ko ng bone blossom, isa na lang po kailangan ko, and makukuha ko ng bone blossom siguro in 3 hours. Makukuha ko ng bone blossom kasi nga last quest ko na and magre-reset na po. So I hope makuha nyo na rin bone blossom para matanim nyo na and mag-start na kayo mag-sprinkler method sa bone blossom. Hanggang dito na ako mga tit kuya. Magpapagaling pa ako, talagang masama ang pakiramdam ko. Pinilit ko lang mag-record ngayon, i-edit ko pa to. So pasensya na kung medyo mahina boses ko. Hanggang dito na ako mga tit kuya. Ingat kayo palagi and God bless po sa inyo. Wag po kayo magpapaambon tulad ko para hindi kayo magkasakit. Yun lang. Bye bye.